Napatingala si Xinger nang mapansin niyang may mga taong gumagalaw sa itaas ng deck ng dambuhalang flying boat. Mula sa anino, unti-unting lumantad ang isang pamilyar na figura, isang babaeng may matatag na tindig. Hindi nagtagal, nakilala siya ng mga nakasaksi, Senior Sister Lixe. Samantala, sa loob ng Shura Hall, abala si Lin Qianqian sa harap ng isang kumikislap na salamin, tahimik siyang nagtanong sa Sect Master Jai, may posibilidad kaya na magustuhan siya ni Devil by Qingling. Bakas ang inis sa kanyang mukha ni Lin Qianqian, sinabihan niya si Ji Taimi na kinakausap niya ito, at itigil ang pag-aastang walang pakialam. Lumalim ang tingin ni Ji Taimi, kung magtatagpo ang mga yon kay Bai Qingling, lalong magiging mahirap kontrolin ang Demon Dao Assembly. Ibinunyag niya na inimbitahan ang Royal Brother na si Lin Mo upang dumalo sa isang kasalan at sabay na magbukas ng workshop, kasama ang kanyang kasintahan. Sa sandaling marinig ito, napabulala si Lin Qianqian, hindi niya inaasahang darating ang ikatlong prinsipe. Mariing tumanggi ang babae. Hindi raw siya maaaring sumunod sa plano na ialay ang sarili niya kay Bai Qingling. Kapag nalaman iyon ng ikatlong kapatid, siguradong magwawala siya. Bigla siyang napahinto. May binanggit na fiance, isang bagay na ngayon lang niya narinig. Kailan pa raw nagkaroon ng kasintahan ang ikatlong kapatid? Lumipat ang eksena sa paanan ng bundok ng Hehuan Sect. Mataas mula sa itaas, tanaw ang masikip na lansangan na puno ng mga tao. Lahat ay nakatingala sa isang napakalaking flying chariot, ingrande at mapangakit sa mata. Sa gitna ng mga bulungan, isang matangkad si King Mi at namukhaan ng marami. May mga nagtatanong kung siya ba ang Empress of Shadows. Ngunit kasabay noon, may pagdududa rin, hindi raw tugma ang anyo ng lalaking kasama niya sa mga chismis tungkol sa Demon Emperor. Tahimik na minamasdan ni Bai Qingling ang paligid. Para sa kanya, mas mabuting kumilos ng maingat. Sa ngayon, maghihintay muna siya hanggang tuluyang magsimula ang Demon Dao Assembly. Napansin niyang tila may itinatago ang kanyang kasama. Marahan niya itong tinanong kung may nakita pa ba siyang iba bukod sa mga banta ni Ji Taimi. Sa mahinahong ngiti. Sa mababang tinig, sinabi ni Bai Qingling ang alam niya. Sa Demon Dao Assembly, 8 ang Demon Lords at 3 ang mamamatay. Ngunit hindi niya yon maaaring sabihin sa Empress of Shadows, ito ang sariling pagsubok na siya mismo ang haharap. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng Empress at sinabi na hinding-hindi niya makakalimutan ang gabing tinulungan siya nito. Namula ang mga mata niya, halatang hindi pa rin niya makalimutan ang nangyari. Isang malakas na hampas sa likod ang inabot ni Bai Qingling at sinabihan siyang kalimutan na iyon. Tahimik na inilabas ni Bai Qingling ang isang makinang na perlas, ipinaliwanag niyang hindi niya sinasadya, naalala lang niya pagkatapos. Ang hawak niya ay isang shadow-looking pearl, isang artifact na kayang tumagos sa soul barrier at mag-record ng lahat. Sa loob ng perlas, malinaw na naitala ang buong espiritual na pagsasanib noong nakaraang gabi, otomatikong mula sa bawat anggulo. Sa sobrang hiya, tinuro siya ni King Mi at tinawag siyang walang hiya. Ngumiti si Qingling at nagbabala, hindi niya gugustuhing malaman iyon ng Demon Emperor. Tahimik siyang tumingin pababa at sinabing maaari niyang isipin iyon, pero huwag niyang sabihin ng malakas. Hindi raw siya isang masamang halimaw, siya ang Demon Lord of Great Love. Ngumiti si Bai Qingling at sinabing huwag siyang magalit. Hindi raw niya alam kung kailan pa sila muling magkikita, at maaaring iyon na ang huling alaala nilang magkasama. Nagulat si King Mi, hawak ang sariling pisngi, at mariing sinabi na kailangan niyang mangako, hinding-hindi niya ilalabas ang skandal nila, kailangan niyang marinig ang sagot. Sa isang iglap, kumislap ang system sa harap ni Bai Qingling. Congratulations, host. Great love infusion successful. Habang papalayo si King Mi muling lumabas ang system sa harap niya. Points gained, 150,000. Napangiti si Bai Qingling. 150,000 puntos pinakamalaking gantimpalang nakuha niya sa isang iglap. Ngunit bago pa siya makapagdiwang kumislot ang kanyang mga mata. Sa isip niya habang pinapakita ang figura ng Empress as kay Jinyang. Maaaring may bagay ang sistema para sa mga babaeng may asawa. Bahagya siyang nagkibit balikat, itinataas ang 2 kamay, wari nagtataka rin. Hindi raw siya basta nahuhulog sa bawat kagandahan at nagnanakaw ng ibang babae. Ngunit sa sandaling iyon, sumilay ang pulang liwanag sa kanyang mata. May isang bagay na matagal na niyang napapabayaan. Tahimik niyang binanggit ang pangalan ng kanyang pinakamatandang disipulo, Feng Xiaoxue, at ang kanyang tungkulin sa Zhenwu Sword Sect.
Sa huli, dahan-dahang bumitaw ang lilang perlas mula sa kanyang kamay. Sa harap ng malaking espiritual na salamin, lumitaw ang imahe ni Lixue. Galit at matatag ang titig habang mariing binabalaan si Linmo. Lumakad si Lixue ng buong tapang sa bukas na espasyo, mahigpit ang hawak sa kanyang espada. Biglang yumanig ang lupa nang bumagsak ang matinding puwersa sa pagitan nila. Ang mga tipak ng bato ay umangat at bumuka ang sahig. Sa gilid ng wasak na lupa, napaatras ang isang binatang disipulo, nanginginig ang mga kamay at hindi maitago ang takot habang pilit niyang tinatawag si Sister Lixue. Mula sa likuran ni Lixue, lumutang ang isang makinang na perlas. Sa kalmadong tinig, ipinahayag ni Bai Qingling ang kanyang kasiyahan. Sinasabing likas na kahanga-hanga ang kanyang paboritong disipulo na sa kabila ng kawalan ng espesyal na talento ay napaghusayan ang lahat ng teknik sa espada sa pamamagitan lamang ng pagsisikap. Habang pinagmamasdan ang eksena mula sa itaas, malamig na ipinaliwanag ni Bai Qingling na sa orihinal na daloy ng kwento, ang kanilang pagsasama ay walang magiging epekto sa drama. Hanggat sinusunod ang takdang takbo ng pangyayari, wala raw siyang dapat ipag-alala. Inangat ni Bai Qingling ang kamay at ipinakita ang isang pulang kristal na kumikislap sa liwanag. Inihayag niyang balak niyang makipagkita kay Sister Lin Qianyu at may inihanda siyang isang espesyal na regalo para rito. May mapanganib na ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi ni Bai Qingling na kapag tinanggap ang kristal, ang tatanggap nito ay magiging sandatang ginagabayan lamang ng purong pagnanasa, isang sandatang tiyak na susunod sa kanyang kagustuhan. Huminto si Linmo at itinaas ang dalawang kamay, umaamin na napasobra ang kanyang sinabi, pero hindi niya mapigilang itanong kung bakit ganoon na lamang ang galit ni Lixue, at kung may ibig bang sabihin sa kanya ang lalaking binanggit. Hindi agad sumagot si Lixue, malamig ang kanyang mga mata habang inaalala na ang lalaking iyon ay palihim na nagmamatsyag lamang ilang sandali ang nakalipas. Biglang nagbago ang aura ni Linmo, hinigpitan niya ang hawak sa espada at buong tapang na sinabi na kung may mga hasman na saktan si Lixue, kahit immortal pa yon, handa siyang pumatay. Ngunit sinagot siya ni Lixue nang may pangungutya, sinasabing katawa-tawa ang kanyang tapang dahil hindi man lang siya kayang talunin ni Linmo, pero kung magsalita ay parang walang takot. Lumakad siya palayo at mariing sinabi na malinaw ang kanyang pakay, iisa lamang ang dahilan kung bakit siya naroon, ang patayin si Bai Qingling at huwag nang idamay pa ang iba o sirain ang kanyang pangalan. Naiwan si Linmo na puno ng pag-aalinlangan at pag-asa, tahimik na nagtatanong kung hanggang kailan pa siya maghihintay bago siya tuluyang papasukin ni Lixue sa kanyang puso. Sa loob ng ingrandeng bulwagan ng Hehuan sect, naglalakad siya sa gitna ng pulang karpet na napapalibutan ng mga ilaw at haligi. Sinalubong siya ng pinuno ng sekta na Ji Taimi at sinabing dumating siya sa tamang oras. At magalang na nagtanong si Linmo sa leader kung nasaan ang nakakabata niyang kapatid. Ipinabatid sa kanya na ang ikasyam na prinsesa ay kasalukuyang naghahanda at malamang ay magkikita sila kinabukasan ng umaga. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Linmo. Mula sa ngiti ay napalitan ito ng pagkainis. Binanggit niyang hindi na kailangan pang maghanda ang kanyang kapatid dahil likas na itong maganda at hindi nangangailangan ng anumang palamuti. Malayo pa ang kanyang nilakbay, ngunit ngayon ay pinaghihintay lamang siya hanggang umaga, bagay na malinaw na hindi niya ikinatuwa. Tahimik na binigkas ang pangalan ni Ji Taimi habang mariing humawak sa hawakan ng espada. Sa isang iglap, itinutok niya ang talim sa kausap, malamig ang titig at diretsyo ang tanong. Gusto niyang malaman kung anong pakana ang itinatago sa pagkakataong ito at kung nasaan ang kanyang kapatid. Napabuntong hininga ang lalaking kausap niya at marahang ibinaba ang ulo bilang pagsuko. Aminado siyang ipapaliwanag ang lahat dahil utos iyon ng Sentes. Ibinunyag niya ang plano nilang patayin si Bai Qingling sa mismong pagtitipon ng mga demonyo, agawin ang kontrol at saka makipagsanib puwersa sa mga matuwid na sekta. Nanatiling nakatayo si Linmo at mariin niyang sinabi na tagalaga bang naniniwala sila na matatalo nila si Bai Qingling. Mariing ipinahayag ang plano ni Sentes Mu. Ayon sa kanya, matagal nang inihanda ang isang patibong nagagamit ng kagandahan upang ubusin ang demonic energy ni Bai Qingling at tuluyang sirain ang kanyang kakayahan, at ang susi raw sa lahat ng ito ay ang ikasyam na prinsesa. Ngunit nanlaki ang mga mata ng third prince at agad siyang tumutol. Sa galit at pagkabigla, iginiit niyang hindi iyon maaari. Sa isang iglap inatake niya ang pader ng bulwagan at marin niyang sinabi, isa raw siyang prinsesa ng dakilang Chu Empire, may dugong maharlika at dangal ng royal family, kaya hindi niya kailanman hahayaang gamitin ang kanyang kapatid bilang kasangkapan laban sa isang demonyo.
Sa gitna ng pagtutol, humakbang siya pasulong at itinaas ang espada, galit ang apoy sa kanyang mga mata. Para sa kanya, ang planong iyon ay isang lantad na insulto sa kanilang angkan at isang dungis sa kanilang pangalan. Ngunit nanatiling kalmado si Jitaimi na kausap niya. Inulit niyang iyon ang napagkasunduan, plano mismo ni Sentesmu at malinaw na pumayag na rin ang prinsesa. Idinagdag pa niyang dumating na si Bai Qingling isang oras na ang nakalipas, nasa anyong dragon, at kasama na mismo ang prinsesa sa loob ng bulwagan. Nang marinig iyon, tila nabasag ang mundo ng Third Prince. Mahina niyang binigkas ang salitang kapatid, puno ng sakit at pangamba. Sa sumunod na sandali, walang pag-aalinlangan siyang tumalikod at tumakbo palabas. Sa ibang lugar, tahimik na nakaupo si Bai Qingling nakasandal at may malamig na titig. Sa kanyang harapan, nakaluhod si Lin Qianqian, balot ng pulang belo, halatang kinakabahan habang mahigpit na hawak ang laylayan ng kanyang damit. Mula sa kanyang kinaupuan, inutusan ni Bai Qingling si Lin Qianqian na alisin ang belo, sinabing siya ang kanyang magiging concubine at dapat itong ipagpasalamat. Napatigil si Lin Qianqian, naguguluhan at nanginginig, pilit iniipon ang sarili habang iniisip kung paano siya dapat kumilos sa harap ng lalaking iyon. Ngunit sa likod ng malamig na anyo ni Bai Qingling, malinaw ang kanyang intensyon. Sa kanyang isipan, kung hindi namatay si Xiao Chen sa orihinal na kwento, ginamit na sana nito ang demonic path upang mapalapit kay Lin Qianqian, mahulog sa beauty trap, mawalan ng kapangyarihan, at tuluyang mabagsak. Ngayon, habang nakatingin siya pababa kay Lin Qianqian, malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Para sa kanya, hindi nagagana ang parehong paraan laban sa kanya. Buong kumpiyansa niyang inisip na kontrolado niya ang sitwasyon at maingat na niyang naiplano ang lahat. Dahan-dahang inangat ang belo at lumitaw ang mukha ni Lin Qianqian, namumula ang pisngi at puno ng kaba ang mga mata. Mahina ngunit malinaw ang kanyang tinig habang sinasabi niyang sinabi na ng sect leader J na nais niyang paglingkuran si Bai Qingling mula sa dalisay na paghanga. Dahan-dahang tumayo si Lin Qianqian umaasa na hindi siya madidismaya ng Demon Lord. Habang nakatayo siya sa pulang kasuotan, mariin niyang sinasabi na ginagawa niya ito para sa ikabubuti ng righteous path at handa siyang wasakin ang kalaban kapag natupad na ang layunin. Ngunit agad niyang nilinaw na hindi siya pumayag dahil sa pagnanasa at hindi ito nakakaakit para sa kanya. Nakaupo sa harap niya si Bai Qingling, nakangisi habang sinasabi na kung gusto niyang maglingkod, dapat alam niya ang kahulugan nito. Sagot ni Lin Qianqian na pinag-aralan niya ang mga lihim na manual ng Hehuan sect at kumpiyansa siyang kayang bigyang kasiyahan ang Demon Lord. Sa isip ni Bai Qingling, kahit alam niyang umaarte lamang ang babae, halos maniwala siya. Ngunit agad niyang inisip na kung siya ang maunang masiyahan, siya rin ang matatalo. Biglang kumislap ang mapula niyang mata. May naramdaman siyang papalapit na presensya. Dalawang aura ang dumarating, ang isa ay pamilyar, kay Jitaimi, at ang isa ay hindi pa niya makilala. Sa labi ni Bai Qingling ay lumitaw ang isang ngiti. Hawak ang kumikislap na bughaw na sandata, sinabi niyang napapanahon ang pagdating nila. Habang nakahandusay si Lin Qianqian sa sahig, biglang humigpit ang kumikislap na bughaw na lubid na binalot sa kanyang katawan, at sa isang iglap ay naitali ang kanyang mga braso at baywang. Napaunggol siya sa gulat at pagdududa habang tinatanong kung tama ba ang ginagawa, ngunit kalmado at may ngiting sagot si Bai Qingling. Ipinaliwanag na ang demonic rope na iyon ay regalo matapos ang insidente sa Black Moon City, at kapag tuluyang nakagapos si Lin Qianqian ay mawawala ang kakayahan nitong sumipsip ng likas na demonic energy. Sa kabila ng kaba, unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Lin Qianqian, nahahalo ang pamumula at pagkamangha habang sinasabi niyang kakaiba ang pakiramdam at tila naakit siya sa bago at di inaasahang sitwasyon. Tahimik ngunit mabigat ang boses ni Bai Qingling nang sabihin niyang tama na at ibalik na ang mga kasuotan, malinaw sa kanyang mga pulang mata ang pagkainis habang idinagdag niyang hindi kaaya-aya ang itsura sa kanyang harapan. Napatingala si Lin Qianqian, gulat at namumula ang pisngi, nagtatanong kung bakit gayong akala niya ay lalo pa silang dapat magkalapit. Ngunit walang pag-aalinlangan ang sagot ni Bai Qingling, malamig at tuwid, sinabing hindi siya karapat-dapat. Napatigil si Lin Qianqian, nanlaki ang mga mata habang bumigat ang kanyang dibdib, paulit-ulit sa isip ang tanong kung siya ba ay tinanggihan, at kasabay nito ang kakaibang ginhawang hindi niya kailangang isakripisyo ang kanyang dangal o madagdagan ang bigat ng konsensya sa kanyang kapatid. Ngunit mabilis ding sumunod ang pag-aalala, sapagkat kung ganoon, paano na ang plano at paano nila tatalunin ang Demon Lord? Isang biglang galaw ang nagpalingon sa kanya,
at sa bukas na pinto ay may dalawang figurang pumasok, tinatawag ang kanyang pangalan ng may kaba at galit. Sa isang iglap, hinila siya palapit, ramdam ang biglang pag-init ng tensyon sa silid habang isang galit na sigaw ang umalingaw-ngaw. Tinutulig sa si Bai Qingling at inaakusahan siyang nilapastangan ang kadalisayan ng kanyang kapatid. Sa huling sandali, nagtagpo ang mga titig. Sumiklab ang liwanag ng espada habang sumugod ang ikatlong prinsipe, buong lakas na isinugod ang atake na may sigaw na handa siyang pumatay o mamatay. Ngunit ni hindi man lang tinignan ni Bai Qingling ang paparating na talim, malamig at walang pakialam sa banal na liwanag na bumabagsak sa harap niya. Isang sigaw ang pumigil sa pag-atake nang biglang sumingit ang dalawa, hinila ang ikatlong prinsipe palayo habang pinapaalalahanan siyang igalang ang Panginoon ng mga demonyo. Nanginginig si Lin Qianqian habang mahigpit na niyayakap ang sarili, malinaw ang kanyang paninindigan na hindi siya nilapastangan at kusa siyang nanatili roon. Hindi makapaniwala ang ikatlong prinsipe sa narinig, pilit tinatanggi ang kanyang nakita, ngunit bago pa siya makakilos ay biglang tumilapon ang dugo mula sa kanyang bibig, tinamaan ng isang atakeng hindi niya man lang namalayan. Marahang lumakad si Bai Qingling palapit, tinawag ang pangalan ng prinsipe nang may mapanuyang tinig, saka ipinakita kung paano talaga ginagamit si Lin Qianqian. Mahigpit na hinawakan ang baywang ng dalaga, dama ang tensyon sa bawat galaw habang ibinubulong sa kanya ang inaasahan. Magkaharap silang dalawa, magkalapit ang mga mukha, habang nanginginig si Lin Qianqian sa pagitan ng takot at pagkalito. Sa malamig na ngiti, tinanong siya ni Bai Qingling kung alam na ba niya ang dapat gawin.